Bang Hilonggo. Yun, welcome back no ulit sa ating YouTube channel, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo lahat. Iiyak na naman ho mga didilis dito. Kasi nagpapakalat to sila dati. Kaya sabi nila, si BBM daw hindi imbitado ni US President Donald Trump, mga kababayan, sa inaugurasyon, no? Doon sa Amerika, mga kababayan. Sinabi na ng Amerika na hindi talaga sila mag-i-invite ng mga leader. So mga ambasador lang ang inimbitahan niya. So yun lang po talaga, mga kababayan. At ganoon din po ang ginawa niya nung kay Duterte, mga kababayan. Ganoon din ang ginawa. So meron kasi pinapakala to mga didilis, mga kababayan. Ang sabi pa nila, si BP Sara daw at si Duterte invited po ni US President Donald Trump doon sa inaugurasyon niya, no? Doon sa Amerika, mga kababayan. Grabe talaga no? Pati ba naman yan? Ewan ko na lang talaga, mga kabam, bakit kaya ginagawa ng mga didilis yan? Ayan tuloy, no? Napapahiya lalo ang amo nila, mga kababayan, no? Pinipake news kasi nila, tapos kalaunan, wala naman pala. So, ang ginagawa nila, sila na talaga ang sumisira sa amo nila. Hindi ho mga BBM vlogger. Kasi sila ho, naglalabas sila ng mga fake news na ikakasira ng amo nila. Hindi naman talaga yung BBM vlogger sasabihan nila sinisira. Wala nang sisirain dun. Kayo ang sumisira sa inyong amo, hindi yung BBM vlogger. Pero inyo, maglalabas kayo na sabihin nyo, hindi imbitado si BBM, talaga ginatsupera na sa ni US President Donald Trump. Presidente yan Pwede ba naman yan number one na kaalyado ng Pilipinas ay ang Amerika. Pwede ba naman yan? Siyempre, ang imbitado lang kasi doon, yung mga yung mga ambasador lang, mga kababayan. Yung mga ambasador lang yung inimbitahan ni US President Donald Trump, mga kababayan. Ito, iyak kayo dito, mga didiles. See you soon, Mr. President. Iyak na naman ng mga didiles. Ayan, President Trump plans to meet President Marcos. Nako, mga kababayan, talagang iiyak na naman yan sila. Lalo na si Rosalinda. Kasi si Rosalinda din may nakita din akong video noon ni Rosalinda na sinasabi niya na hindi daw imbitado si PBBM. Ano ka ngayon, mga loyalistang bangag, sabi niya. Hindi imbitado yung amo nyo ni US President. Si lang daw, si Vice at saka si Duterte lang. Yung mag-ama lang daw yung imbitado. Kaya natatawa ako sa sinasabi ni bakit iimbitahan sila nauna sa lahat. Number one na iimbitahin dyan ng yung presidente talaga, mga kababayan. Hindi ho si maitutulong pa ni Duterte kay US President. Ano pa bang mapapala ni US President sa kanya kasi hindi naman siya presidente. Number one, si PBBM ang presidente natin. Number one, nakakausapin niya, siyempre, si PBBM. Lalo-lalo na, di ba? Tumawag ko si US President kay PBBM mismo. Di ba? At kinamusta pa nga si First Lady Imelda Marcos, mga kababayan. Di ba? At meron pang lumang picture si US President at saka si First Lady Imelda Marcos. Meron pa silang lumang picture. Batang-bata pa si US President Donald Trump doon. Ngayon, mga kababayan, sinong mas kilala? Si PBBM ba? O si Duterte? Wala nga silang ipapakita na lumang picture Kasi noon pa yan, mga kababayan, magkakilala na yan at kilala na yung mga Marcos. Kilala na ng ni US President Donald Trump ang mga Marcos, mga kababayan. Diba? Paano kasi? Kasi kayo, gawa lang kayo ng issue para lang talaga may ipanira sa gobyerno. Gagawa lang kayo ng issue para lang maisira sa ating PBBM. Yun lang talaga yun mga kababayan. Kasi ang isip nyo, para lang talaga pabagsakin si PBBM. Diba? Ito, the President-elect is planning to visit country soon as possible after the swarm at the White House to make new, stronger relation the Philippines at US. Nako, mga kababayan, biruin niyo yan? Nalalapit na. Yung pagkikita ni PBBM at ni US President Donald Trump, mga kababayan. Nako, mga kababayan. The next president is looking forward with a positive future with the President Bongbong Marcos. Ay, grabe naman pala, mga kababayan, no? Sabi ko sa inyo
Huwag kasi kayong manira ng ganyan. Kasi babalik yan sa inyo. Biruin nyo yan. Ang panira ninyo, gumanda pa ngayon yung balik kay PBBM, mga kababayan. O, yung mga didilis dyan na mahilig manira. O, manira pa kayo na manira. Diba? Kaya mas lalong nakikilala si PBBM eh. Dahil sa inyo eh. Sinisiraan nyo eh. O, tapos gagawa kayo ng issue para lang may isira sa gobyerno ngayon. Ano? O, ngayon, bumabalik sa inyo. Amo yung nadidiin. Sila ngayon ang napipake nyo. Silang nasisira sa ginagawa nyo. Hindi ho yung BBM vlogger, kundi kayo. So ito pa mga kababayan, para sa rally sa January 13, Lunes mga kababayan. So walang pasok po, Quezon City, Pasay at saka Maynila. Ito, nasa 1 million na miyembro ng INC ang inaasahang pupunta sa Quirino Grandstand sa Lunes. Ilang kalsada isasara, matinding traffic, pinaghahandaan na. So ayan, sa mga kababayan natin sa Lunes po, sa mga nagtatrabaho, o baka naman kung kayo po'y nagtatrabaho po mga kababayan, maghanap na ho kayo at maaga ho kayong pumasok, sigurado yan. Alam naman natin marami po talaga ang INC mga kababayan. At dahil dyan mga kababayan, kaya pala ganun na lang ho ang pagpapalabas ng pictures ng mga didiles. Grabe, biruin mo, 1 million talaga pala ang susugod doon sa Quirino Grandstand ng INC mga kababayan. Kaya pala ganun na lang ho ang pagpapalaganap ng mga didilis na siyasabi nila kay PBBM na ito na daw yung huling taon ni PBBM, no? Hanggang January na lang daw si PBBM mga kababayan. Yun ho ang sinasabi ng mga didilis. So ngayon, biglang nagsabi ho yung INC na maghanap kayo ng sarili nyong rally. Huwag kayong sumabay sa mga rally namin. Napahiya ngayon yung mga didiles kasi yung naglabas niyan si Rosalinda din, nag-vlog din yan. Kahit nga si Marlica nagsabi din na, sabi niya hanggang January na lang daw si PBBM, nalalapit na daw ang pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Mga kababayan, sabi ni Marlica. Ngayon, Marlica, pahiya na naman, kasi, puro fake news kasi. Ayan. Kaya nga sa mga DDS supporters dyan, lalo na nila Maharlika, inuuto na lang kayo yan. Inuuto na lang kayo ng mga sinusuportahan nyo, ng mga vlogger. Yung sinasabi nila na, pinapaasa na lang kayo yan. Biruin nyo, ilang bisis na ba? Hindi na natin mabilang ang pagpipik news nila kay PBBM. At ang sinasabi nilang patalsikin pero walang nangyayari. Kasi ang taong bayan talagang nakikita na si PBBM ay nagtatrabaho para sa bansa. Yung BP natin, anong nangyayari? Puro paninira ang ginagawa kay PBBM, mga kababayan, di ba? Iwan ko na lang talaga sa mga kababayan natin bakit hindi nakikita yung maganda na gagawa ng ating Pangulo. So sa tingin ko nga dito mga kababayan, siguro yung talagang naiinggit sila sa nagagawa ni PBBM dito sa bansa natin, mga kababayan. Kahit may proyekto si PBBM, hindi nila pinaniniwalaan Kasi si PBBM kasi, tahimik, at may proyekto na natatapos at napapakinabangan sa loob ng 3 taon niya, mga kababayan. Diba? Grabe, ang dami pala ng INC, biruin mo, expected nila 1 million. Ang pupunta dyan sa Quirino Grandstand. Mga kababayan. Kaya pala gusto ng mga didiles makisabay para sabihin na marami sila. Yung pinagyayabang nila na 8 million sila na susugod sa Malacanang, dapat ginamit nila yon. Hindi na gagamitin nila yung rally ng INC para lang dumami sila. Oy, mga didiles, mahiya naman kayo. Pupunta pa kayo dyan? Mapapahiya lang kayo dyan pag pumunta kayo. Kasi ang sabi po ng KOGC, mga kababayan. Eto, may sinabi po ang KOGC dito. Ang sinabi po ng INC, mga kababayan, ito, magbasa kayong mga didiles. Ito, ayan, tingnan nyo to. Bawal ang murahan, politika at bastusan. Mga didiles, tinamaan kayo kaagad,
Mura, bawal yung pagmumura at bastusan. Diyan sa rally na po yan ng INC. Baka pumunta kayo, mapapahiya kayo. O yung mga DDS dyan, huwag na kayo pumunta. Mahiya naman kayo. Ang hilig-hilig pa naman magmura. Ito, National Rally for Peace ng Iglesia. Bawal ang may ibang agenda. Bawal. Kasi mamaya ang agenda nyo, pinagyayabang nyo, susugod sa Malacanang, ano? Tatalsikin si PBBM, ano? Kasi yun ang binabalak ninyo, eh. Ngayon, nabesto kayo ng Iglesia ni Cristo. Iyak ngayon. Ay, mga didilis kasi, mga kababayan, ano? Kasi, alam nyo, sa ganyang ginagawa ninyo, kayo lang din nagpapahiya at sumisira sa amo nyo. Hindi naman si PBBM, kundi kayo. Kayo talaga ang sumisira sa amo nyo, hindi si PBBM. Totoo yan. Ayon sa INC, ang rally ay hindi para sa anumang agenda o pagsuporta sa mga kandidato, kundi lamang ipahayag ang kanilang pananaw at panalangin sa kapakanan ng bansa. Nilinaw nila na ang rally ay hindi isang pagkakataon upang gamitin ng grupo tulad ng Duterte supporters. Narinig nyo? Oy, grabe naman, hindi tulad ng Duterte supporters. Ayan. Nakinsampal to sa mga DDS na nagyayabang na dun sa social media, sa kanilang mga vlog na huling araw, huling buwan na daw ni PBBM ngayong January. Ito na daw huling taon din ni PBBM. Yun yung mga sinasabi nila Lalo si Rosalinda. Alam nyo kasi, gawin nyo kasi muna, wag yung puro dada ng dada. No? Pinapaasa nyo yung mga supporters nyo. Yung mga supporters nyo naman, mga anga-anga. Ilang bisis na nilang ginawa na bagbabanta na ganyan. Wala naman nangyayari. Pero, tudo pa rin yung suporta nila. Hindi nyo ba alam, pagkatapos nila mag-vlog, inuuto lang nila kayo. Sabihin nila yan, pagkatapos nila vlog, nauto ko na naman yung mga supporters ko. Di ba? Ulitin ko lang. Isang pagkakataon upang gamitin ng mga grupong tulad ng Duterte supporters na nagpapakalat at nagsasabing nagbigay ng suporta ang INC kay Vice President Sara Duterte. Narinig nyo? Ginagamit nyo kasi. Huwag nyo kasing gamitin ng INC para lang lumakas kayo. Doon na kayo sa KOGC. Di ba nga, 8 minions kayo? Di ba? Sinasabi yung 8 minions kayo sa KOGC. Bakit yung pagagamitin po ang INC? Ang INC, support yan sa gobyerno. Support yan kay PBBM sa adikain ni PBBM dito sa bansa. Ang gusto ng INC, kapayapaan. Katulad ng gusto ni PBBM ng kapayapaan. Ngayon, mga kababayan, sasakyan nyo ang INC. Naku, mga kababayan, isip-isip po tayo dyan. Wag lang lagi kayong naniniwala dun sa mga fake news na ginagawa nila sa gobyerno. Ayan kasi, tingnan nyo to mga kababayan. Ito yung sinabi po ng isang wanted na wala ngayon sa bansa na nagsasabing inosente pero nagtatago. Ayan. Kilala naman siguro yan, Ayan, may pangalan naman sa taas Ayan, sabi niya, ang tingin ko ang taong 2025 ang huling bagong taon ni Marcos Jr. sa Malacanang. Ano ang basihan niya daw, mga kababayan? Oo nga. Ano daw ang basihan mo, Harry Roque? Ito ba yung INC? Gagamitin nyo? Di ba? Nagbabanta sila, mga kababayan. Di ba? Ito daw huling taon. Ayan, sinabi ko yan ni Harry Roque, mga kababayan. Ayan, sinabi niya. Huling taon na daw ni PBBM ngayong 2025. Aba, ang galing Parang 2024, ganun din ang sinabi ninyo Di ba? Huling taon na daw ni PBBM ng 2024. Umabot na naman ng January, huling taon na naman ni PBBM. Hay nako! Walang nagagawa ang dada ng dada. Gawin nyo na lang. Gawin ninyo. Huwag dada ng dada. Umuwi ka ng Pilipinas, patunayan mo yan sinasabi mo. Pumunta ka rito ngayon at harapin mo yung kaso mo, magpaliwanag ka sa Quadcom, ba't ka tumakas, at saan nanggaling yung yaman mo. Yun lang yan. Ngayon, bubulagin mo pa ang tao?
Isang taon na lang, itong taon na lang si PBBM, kalukuhan. Ayan, maraming salamat. Ano masasabi niyo dyan? Sasabi ng tao na yan na may kaso yan ngayon na tumatago nga eh. Hindi nagpapakita. Oh, ngayon si PBBM babantaan mo na itong taon na lang. Wow, ilang beses yung na ginawa yan nung. Yan, maraming salamat to.